Ang tigil putukan ni Donald Trump sa Gaza Strip ay tumagal lamang ng mahigit 1 linggo at ngayon ay nabigo na ito. Sa ngayon, may mga bagong pag-atake ang hukbong sandatahan ng Israel sa lungsod ng Rafah at ang punong ministro ng Israel na si Netanyahu ay nagbigay ng opisyal na utos para sa mga bagong pag-atake laban sa mga militante ng Hamas. Ayon sa hukbong sandatahan ng Israel, pinaputukan ng mga teroristang Palestino ng granada at sniper rifle ang mga sundalong Israeli na nag-ooperasyon sa paligid ng Rafah sa timog Gaza Strip ngayong umaga. Pagkatapos nito, naglunsad ang Israel Defense Forces ng airstrike at artillery gamit ang fighter jet at artilyeriya para alisin umano ang mga banta. Bukod pa rito, maging ang kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ay biglang naglabas ng opisyal na pahayag ngayong araw na ang grupong Hamas ay nagpaplanong sirain ang kasunduan sa tigil putukan, partikular na nagpaplanong umatake sa sibilyang populasyon ng Gaza Strip. Dito lumilitaw ang tanong, hindi ba magpapatuloy ang Israel at Hamas sa ikalawang yugto ng kasunduang pangkapayapaan ni Trump at muling magsisimula ang digmaan sa Gaza Strip? Ako, si Alexi Pechi. Ngayon ay ika-19 ng Oktubre sa ating kalendaryo. Susunod, pag-uusapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, i-like, magkomento, at i-follow ang Telegram channel ng Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta ninyo. Kaya, naglunsad ang Israel ng ilang pag-atake sa Gaza Strip na nagsasabing ang kanilang mga tropa ay pinaputukan ng mga militante ng Hamas na isang lantad na paglabag sa kasunduan ng tigil putukan. Ito ang unang seryosong pagsubok sa tigil putukan na tinulungan ng Estados Unidos. Sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Israel ngayong araw na inatake ng Hamas ang mga puwersa ng Israel sa Rafah gamit ang rocket-propelled grenades at sniper fire na nagpilit sa Israel na maglunsad ng mga pag-atake sa lugar na iyon. Ayon sa isa pang opisyal ng militar, nitong linggo sa 3 magkakahiwalay na insidente, nagpaputok ang Hamas sa mga puwersa ng Israel sa likod ng tinatawag na dilaw na linya, kung saan umatras ang mga sundalong Israeli alinsunod sa kasunduan sa tigil putukan. Bukod pa rito, iniulat pa ng mga source sa lugar na nagkaroon ng mga kaswalti ang mga puwersa ng Israel dahil sa pag-atake ng Hamas sa likod ng dilaw na linya. Kasabay nito, iniulat ng mga ospital at mga saksi sa Gaza Strip na hindi bababa sa 8 katao ang nasawi dahil sa mga pag-atake ng Israel sa ilang bahagi ng Gaza. Dahil pinamumunuan ng Hamas ang mga estrukturang ito, sila ang nagbibigay ng ganitong mga pahayag. Ngayon, parehong sinisisi ng dalawang panig ang isa't isa sa paglabag sa tigil putukan mula nang magsimula ito 9 na araw na ang nakalipas, na nagtapos sa ilang buwang labanan at nagbigay daan sa pagpapalaya ng mga Israeli na bihag, pati na rin ng mga Palestinian na bilanggo, iskolar at mga naaresto. Gayunpaman, ang mga insidente noong linggo ang pinakamatindi sa ngayon. At ngayon, sa isang pahayag na inilathala ngayong linggo, sinabi ng Hamas na nananatili silang tapat sa kasunduan ng tigil putukan. Ang sangay militar nila, Brigada Al-Qassam. Itinanggi nila ang kaalaman sa anumang insidente o sagupaan sa Rafah at iginiit ang suporta sa tigil putukan sa buong Gaza Strip. Dito may hindi pagkakatugma na dapat nating unawain. Ngayon, inihayag ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na ang grupong Hamas ay nagpaplanong sirain ang kasunduan sa tigil putukan, partikular na nagplano ng pag-atake sa mga sibilyan sa Gaza Strip, CP. Ang planadong pag-atake na ito sa mga sibilyang Palestino ay magiging isang tuwiran at garapal na paglabag sa kasunduan sa tigil putukan at sisirain ang malaking progreso na nakamit sa pamamagitan ng mga pagsisikap ng mga tagapamagitan. Hinihiling ng mga tagapamagitan sa Hamas na tuparin ang kanilang obligasyon ayon sa tigil putukan. Sa Estados Unidos, sinabi rin nilang nasabihan na ang mga bansang tagapamagitan ng kasunduang pangkapayapaan tungkol sa mga ulat sa plano ni Hamas. Nagbabala ang Washington na kung itutuloy ng grupo ang plano, magsasagawa sila ng hakbang para protektahan ang populasyon, Gaza at ang tigil putukan. Ayon sa Al Jazeera, itinanggi na ng Hamas ang sinabi ng United States State Department. Sinabi nila na ang mga paratang ay hindi totoo
at ganap na tumutugma sa mapanlinlang na propaganda ng Israel at nagtatakip sa patuloy na krimen ng okupasyon, pati na rin sa organisadong agresyon laban sa mga Palestino sa Gaza. Halimbawa, ang ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagsagawa na ng konsultasyon tungkol sa seguridad kasama si ministro ng Depensa na si Israel Katz at mga militar noong linggo at inatasan niya silang kumilos ng matatag laban sa mga teroristang target sa Gaza Strip. Ayon sa hukbong sandatahan ng Israel, nagsagawa sila ng airstrike at artilyeryang putok sa Arafah na sumira sa mga infrastruktura, Hamas. Narito ang pahayag ni Katza. Magbabayad ng mataas na halaga ang Hamas para sa bawat putok at paglabag sa tigil putukan. At kung di nila maintindihan ang babala namin, lalong titindi ang aming mga hakbang bilang tugon. Si Netanyahu ay kasalukuyang nahaharap sa matinding pressure na pinipilit siyang tumugon sa anumang paglabag mula sa Hamas. Dahil ngayon, ang mga sobrang kanang partido na sumusuporta sa kanyang koalisyon ay talagang matindi ang pagpipilit sa kanya. Kasabay nito, nanawagan si Ministro Itamar Ben-Gvir kay Netanyahu na ituloy ang digmaan sa Gaza Strip. Dito, gaya ng sabi, si Hamas mismo ang nagbunyag sa sarili niya. Naganap ang provokasyon ng mga militante nitong linggo ng umaga nang inanunsyo ng Hamas na inatake ang kanilang panloob na puwersang seguridad na RADA. Gaya ng sinabi nila, ang pinagtataguan ng milisyang sinusuportahan ng Israel na pinamumunuan ni Yasser Abu Shabab. Paalala ko lang, noong Hunyo ay kinumpirma ng Israel na inaarmasan nila ang ilang ganitong mga milisya bilang pagsubok na labanan si Hamas. At itong insidenteng ito ay nagpapaliwanag ng maraming bagay. Ang totoo niyan, itong mga milisyang ito ay kumikilos na ngayon mula sa mga teritoryong sinakop ng Israel sa Gaza. Ibig sabihin, nasa likod sila ng dilaw na linya at naroroon sila roon. Maari nating sabihin sa isang banda, pinoprotektahan pa sila ng tropang Israeli. Simula ng tigil putukan noong nakaraang linggo, nagsagawa ang Hamas ng kampanya ng parusa laban. Ayon sa kanila, sa mga kolaborasyonista, bayarang sundalo, magnanakaw, bandido, at mga nakikipagtulungan sa Zionistang kaaway sa buong Gaza. At itong mga panloob na sagupaan ang nagdulot ng lalo pang hindi matatag na kalagayan ng seguridad sa apektadong engklabo, kung saan sa mga lugar ng Gaza ay sumiklab ang mga sagupaan sa pagitan ng Hamas at mga kalabang grupo. Kasama na rito ang isang insidente na nauwi sa hayagang pampublikong pagbitay ng 8 tao sa isang plaza sa lungsod ng Gaza sa harap ng maraming nanonood. Ibig sabihin, nakita lang ng mga Palestino kung paano pinatay, binaril sa mismong plaza ang 8 tao. Ayan, lalong napahirap ng insidenteng ito ang tigil putukan. Sa ngayon, di pa tiyak ang susunod na mga hakbang. Hindi pa tiyak kung paano ipapatupad ang peace plan ni Trump. Sa ngayon, naibalik na ng Hamas ang 12 sa 28 bangkay ng mga namatay na bihag ayon sa kasunduan ng tigil putukan sa Israel na nagsimula noong 1 linggo. Kahit matagal na dapat nilang naibalik lahat ng mga bangkay sa loob ng 72 oras. Pero, ayan, 12 lang sa 28. Kaya parang may nagsasabi na kailangang makialam ang Amerika rito gamit ang militar. O kaya, bigyan ng go signal ang Israel para tuluyang lipulin ang Hamas dahil mukhang sinusubukan pa rin ng Hamas na panatilihin ang kapangyarihan nila sa Gaza Strip. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.